Di ba naman itong mukhang to? Ang pangit. Oh, pati ito. Diyos ko naman kung ano-anong pinaggagawa niya sa sarili niya. Makapatingin nga muna dito. Ha? Ano to? Sino to? Mark! Mark! Sino to babae to, ha? Sino to? Opisina ko lang yan, mahal. Opisina? Sa ganitong oras ng gabi? Sa ganitong klase ng lugar? Na paano bang hotel? Mark, opisina mo? Oo, nagpasama lang naman siya sa akin. Nagpasama? Bakit hindi niya ba kaya yung sarili niya, Mark? Ano ka, mahal? Tigilin mo ako! Paulit-ulit mo na lang ako niloloko! Natin to, please, Hindi! mahal. Paulit-ulit na lang! Tigilan mo ako! Please. Tumayo ka sa akin! Please, mahal. Ano ako? Mahal. Doon ka! Diyan ka lang! Ito. Diyan ka lang! Tama na. Kalma, kalma. Ngayon, nahuli na kita. Hindi na natin to aayusin, Mark. Sa barangay na lang tayo mag-usap. Tama na! Ayoko na! Sorry. Mahal! Sige, Miss Kalika, ano ang dahilan ng reklamo laban sa iyong asawa? Nahuli ko po kasi yan, Kap. May kasamang ibang babae. Sa motel, sa gitna ng gabi, ito, Kap, yung mga litrato. Yan yung kasama niyang babae, Kap. Naiintindihan ko, Miss Kalika, mabigat ito. Pero tandaan, ang unang hakbang na gagawin natin ay barangay conciliation muna, bago ipunta sa court. Kap, alam ko namang may pagkukulang ako. Pero nagmagandang loob lang naman ako. Sinamahan ko lang naman yun. At ikaw naman, mahal. Nagmagandang loob naman ako sa kanya. Tsaka mag-isa lang siya doon. Kaya ako sinamahan. Wala ba kayong pagkatrabaho na pwede sumama sa kanya? Bakit ikaw pa? Sorry na, mahal. Anong sorry? Tama na muna, hindi ito hukuman. Sige, pagpatuloy mo ang iyong bali. Kasi natin ito na doon. Tigilan mo ako, Mark. Hindi na ito maaayos. Tama na. Paano mo naaatim, ha? Na habang ako, gabi-gabi umiiyak sa harap ng anak mo? Wait lang muna. Kung ayaw niyong ayusin, itaas na lang natin sa family court. Sumasangayon ka ba doon? Sige po, Kap. Kung yun po ay kakabuti ng mga. Pero kung ganun, sana isipin niyo muna bago kayo magdesisyon. Alang-alang na lang sa anak niyo na si Rena Fe. All rise. The court is now in session. Presiding over Honorable Judge Ashley Gakayan. Good morning, everyone. Please be seated. Clerk of the court, please read the case. Case number 2025-FM-1132, Kalika versus Navarro. Family dispute on marital infidelity and child custody. I reviewed the complaint and counter affidavit. This is a family case, one involving not only law, but love and responsibility. As mandated by the Supreme Court, before any trial on the merits, both parties are required to undergo court annex mediation under the Philippine Mediation Center. This is not merely procedure, it's a chance for reconciliation, for understanding, and perhaps for peace. Opo, Your Honor. Kung ito po ay natatahimik ng anak ko na si Rena Fe na gawin. Naiintindihan ko po yung Your Honor. Handa po akong magipagkaisa sa proseso. That's good to hear. The court will issue an order referring both of you to the Philippine Mediation Center. Attendance is a mandatory. If mediation succeeds, the agreement will be recognized and enforced by this court. If not, then we shall proceed to trial. But remember, the court believes that in every broken bond, there remains a possibility for respect. Session adjourned. Mama Irish, huminga ka lang po muna. Alam ko mabigat to para sa pakiramdam mo. Pero lagi mong tandaan na ang hindi lang hustisya ang makakamit natin dito, kundi ang pagkalapit mo sa iyong anak na si Rena Fe sa tama at legal na pamamaraan. Kaya huminga ka lang po muna. Huminahon mo. Salamat, Atty. ha. Hindi ko po kasi alam kung kakayanin ko pa. Pero para sa anak ko si Rena Fe, sige, kakayanin ko. Ibali, andito po ako, mama ko pong bahala sa inyo. Tandaan mo, sa korte, respeto ang una. Sagutin mo lang kung anong tatanong nila. Huwag ka basta-basta sasagot dala ng emosyon. Po, attorney. Salamat, attorney. May tiwala ako sa iyo at alam ko maayos to. Oh, maayos yan. Tiwala lang. Good morning, Ms. Kalika and Mr. Navarro. Welcome to the Philippine Mediation Center. So you are both here because the court believes that some disputes, especially those involving family, can still be resolved through understanding rather than judgment.
Ako ang magiging tagapamagitan ninyo. Hindi ako, hindi abogado, kundi tagapamagitan ng maayos na usapan. Ibig sabihin po ba nito, ma'am, pwedeng maayos ang lahat ng ito dito nang hindi kami nadadala sa trial? Tama ka, Miss Kalika. Kung makakarating kayo sa isang kasunduan, kikilalanin ito ng korte bilang isang opisyal na settlement agreement. Ngunit kung hindi, ibabalik natin ang inyong kaso sa hukuman. Pero kahit ganon, ang pag-uusap natin dito ay manatiling, lihim at protektado. Mr. Navarro and Miss Kalika, ang mediation ay hindi tungkol sa pagbabalikan, kundi sa pagbibigay linaw at pag-resolba ng issue sa parang kapwa ninyo mapagkasunduan. Lalo na't may anak kayong si Renape. Bawat division dito, ngayon ang epekto ng kanyang kinabukasan. Ma'am, pwede po ba kami mag-usap privately na English? Naintindihan ko yan, Mr. Navarro. Ngunit bago tayo magkaroon ng mga dito, kailangan mo na natin sumunod sa mga proseso tulad ng magkakaroon ng legal session upang may paliwanag din yung inyong panig na walang takot ng mga proseso. Miss Kalika, okay lang ba sa'yo gano'ng setup or gano'ng ayos? Opo, ma'am. Siguro nga mas mabuti na po yun kasi po masyado pong sariwang lahat. At baka may nasabi po. Ikaw naman, Mr. Navarro, okay lang sa'yo gano'ng setup? Individual session mo lang. Salamat sa inyong katapatan. Ngayon, ihanda mo na namin ng silid para sa inyong dalawa para magkaroon tayo ng project ko. Sa ngayon, pipirma muna kayo ng confidentiality agreement. Confidentiality agreement. Sige, mauna ka muna, Miss Kalika. So itong pinirmahan nyo, ang magiging patunay na ang anumang mapag-uusapan natin dito ay mananatiling iba. So kapag handa na kayo, magsisimula na tayo sa una nating session. Handa na ba kayo? So magandang araw, Miss Kalika. Salamat sa iyong pagdalo. So, alam ko na hindi madali para sa ito. Mahirap talaga yung sitwasyon mo. So, sa pagkakataon ito, gusto ko lang marinig galing sa'yo kung ano nga bang gusto mong mangyari sa kasong ito. Anong gusto mong mangyari para sa relasyon niyo? Ma'am, sa totoo lang po, hindi ko po alam kung mapagkakatiwalaan ko pa po siya. Sa kabila po kasi ng ginawa niya, ang sakit-sakit po talaga. Pero, ayaw ko din naman po na lumaki yung anak namin na walang kinikilalang tatay. Naintindihan ko po, Miss Kalika. Mahirap talaga ang ganyang sitwasyon lalo na kapag bata ang nadadamay. So sa puntong ito, gusto mo bang makipaghiwalay na sa kanya? Or handa ka pa bang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon? Kung ipapakita niya po na magbabago na po siya, baka sakaling patawarin ko pa po siya. Pero kung malinaw na may kasunduan para kay Renape po, gusto kong ako ang may custody para sa kanya. That's very reasonable, Miss Kalika. We'll make sure that your child's welfare is the top priority. Gusto mo bang idagdag sa kasunduan na may visitation rights si Mr. Navarro? Okay lang naman po sa akin yun, ma'am. Pero po sana, kapag dumalaw na po siya, yung talagang nagbago na po siya, yun lang ako. So, noted yan. I appreciate your honesty, Miss Kalika. Your sincerity will help us move later on sa ating joint session. So, bago tayo mag-end, si Mr. Navarro naman ang ating kaso. So, salamat din sa iyong pagdalo, Mr. Navarro. Alam ko rin na mahirap para sa iyong sitwasyon ninyong mag-asawa. So, sa puntong ito, gusto ko lang malaman galing sa iyo, gusto mo bang ipag-ayos sa iyong asawa? Ma'am, nagkamali ako. Hindi ko nadala na ako sa tukso ng stress at mga problema sa trabaho. Pero alam kong wala akong dahilan. Gusto kong bumawi. Gusto kong makipag-ayos. Lalo na para kay Renape. So, anong kaya mong gawin? Or anong dapat mong gawin para mapatunayan na seryoso ka sa pagbabagong yan? Handa akong magpayo, magpa-counseling, kahit magpahinga muna sa trabaho kung kailangan. Iiwas ako sa mga sitwasyong pwedeng makasira ulit. At hindi muna kami magsama. Importante ko sila Irish. Hindi ko hayaan na maramdaman ni Renape na iwan siya ng tatay niya. So, that's a good start, Mr. Navarro. So, sa mediation, gusto ko lang malaman mo na hindi lang ito puro salita or hindi lang salita ang sukatan, kundi consistency. Mamaya kapag magkasama na kayo ni Miss Kalika, pag magkaharap na kayo, makinig ka muna bago ka magsalita. Oo, ma'am.
Gusto ko lang magpakita na handa akong magbago kahit mahirap. Sige, naiintindihan ko yun. So ayan, bago tayo magsimula, gusto ko lang malaman ninyo na ang lahat ng problema ay madadaan sa maayos sa pag-uusap. Walang pasigaw at walang sisiyan. So ngayon, para lang kayo magkakaroon ng pagkakataong magsalita. Sabi ko nga kanina, walang pasigaw at walang putol. Just remember that let's focus on understanding, not blaming. So, Miss Kalika, you may start. Mark, paulit-ulit kitang pinatawad, pero paulit-ulit mo rin akong sinaktan. Alam kong may anak tayo, pero hindi ko alam kung kaya ko pang ibalik yung tiwala ko sa'yo. Alam kong sinira ko yung English. Alam kong pagod ka na. Pero ngayon, seryoso na ako. Handa akong magpatingin sa counselor at aalis ako sa bisyo para lang sa inyo nilalaki. Gusto ko lang magpakatatay ka sa anak natin, hindi lang dahil sa madali. Ngunit gusto ko na makita ng anak natin na alam mong tumayo sa mga kamay. That's a statement from you, Miss Kalika. So to move forward, I propose this. Marital counseling for 6 months for Mr. Navarro. Temporary separation to give both of you time to heal. And the primary custody of Renafe will remain to Miss Kalika. And Mr. Navarro will have weekend visitation rights and provide a regular financial support. Papayag ka ba doon, Miss Kalika? Papayag po ako, ma'am, basta hindi lang po ito sa salita. Baka, hindi ko hayaang masira ulit ang pamilya namin. So, then let's formalize it, or let's formalize your settlement agreement. So, you may sign this one and you may sign this one. You go first. Your Honor, this is the mediation settlement agreement signed by the both parties, Mrs. Irish May Kalika and Mr. Mark Navarro. Let's see. Both parties have agreed to undergo marital counseling, observe a temporary separation period, and ensure financial support and visitation rights for their child, Renafe Navarro. This agreement shows maturity, a decision and not driven by pride, but by peace. The court recognizes and hereby affirms this settlement as valid, binding, and enforceable. I commend both of you for choosing dialogue over dispute in family cases. True justice is found not in winning, but in understanding. Thank you po, Your Honor, for giving us a space to heal. Salamat po. You may now go. May this be the start of your family, not the end of it.